pupunta? Hindi kita kilala. Oh, mahal ko, bumalik ka sa akin ngayon. Nag-aalala si Lola. Narinig ko ba yung umiiyak na bata? Pasensya na. Nasira namin itong bata. Sige, sige. Alam ni Lolo na galit ka. Dahil lang hindi ka namin binilhan ng laruan? Bibilhan ka namin ngayon. Tumigil ka sa pag-aalboroto. Mainitin ang ulo ng batang iyon. Walang laruan, at ngayon hindi man lang kilala ang kanyang mga lolo't lola. Kung akin yung bata, hihilahin ko siya pa uwi at tuturuan siya ng leksyon. Simple ang damit ng batang iyan, pero napakalambot ng balat niya at pasa ang braso niya dahil sa pagkakahawak. Wala silang pakialam. May mali. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang bata. Sino ka? Pinangangasiwaan ko ang apo ko. Pakialam mo ang sarili mo. Kung talaga siyang apo mo, hindi ba niya makikilala ang sarili niyang lolo't lola? Mabait siya. Tulungan mo ako pakiusap. Sinusubukan nila akong kunin. Apo ko siya. Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan niya at ang kanyang kaarawan? Bakit kailangan mong malaman lahat iyan? Binubuli mo ang isang matandang babae. Sinasabi mo na kayo ang kanyang lolo't lola? Bakit hindi nyo man lang masabi ang pangalan niya? Kidnap sa liwanag ng araw, tawagan ng pulis. Huwag kang umiyak. Wala na ang masasamang tao. Ano ang pangalan mo? Hayaan mo akong ihatid ka sa bahay. Leo, saan ka pumunta? Hinahanap kita kahit saan. Sino ka? Muli? Tigilan mo na. Ama ko siya. Sino ka? Talagang tatay ko siya. Talaga ba siyang tatay mo? Akala ko kidnapper ka rin. Pasensya na. Tatay, kanina lang dalawang masamang tao sinubukan akong kunin. Siya ang nagligtas sa akin. Maraming salamat. Tumawag ako saglit at ang sumunod, wala na siya. Okay lang. Tiyaking bantayan mo siya. Puno ang palengke. Maraming kahina-hinalang tao. Nagmadali ako ngayon, kaya daraan ako. Harper, gusto ka ng magulang mo sa bahay. Bilisan mo, may apurahan. Naku, maaaring may nangyari kay Lola? Hindi ko man lang naitanong ang pangalan niya. Hindi ko man lang siya napasalamatan ng maayos. G. Sterling, ang export ng butil ngayong quarter ay umabot ng 5 million at saka, ang mga internasyonal na kliyente gustong mag-order pa. Maintindihan, pirmahan ang kontrata. Gayon din, maraming beses nang tumawag si Madam. Sabi niya nakaayos na ang kasal mo. Sana ay maghanda ka para sa kasal sa lalong madaling panahon. Okay. Tay, inuwi mo ako ng madalian. May problema ba? May sakit ba si Lola? Harper, ang pamilya Marcos mula sa bayan ay dumating upang manligaw. Gusto ni Chloe iyon, pero ilang taon na ang nakalipas. Si Martha ay gumawa ng kasunduan sa pamilya Sterling mula Oak Haven. Ngayon ay dumating na rin sila. Nanay, tatay, Ayaw kong magpakasal sa pamilya Sterling. Siya ay isang lugi na magsasaka na may pasanin. Kung pakasalan ko siya, magiging katatawanan ako. Oh, sinta ko. Kumalma ka, kumalma ka. Nakita mo rin na ang mga Sterling ay galing sa walang makita. Si Chloe ay graduate ng kolehiyo. Paano magiging sapat ang pamilya Sterling para sa kanya? Ito ang iniisip ng tatay mo. Basta, ang pamilya Sterling ay kailangan lang ng asawa. Hindi naman nila sinabing si Chloe dapat. Kaya, ikaw ang papakasal. Bakit ako? Hindi. Nakapasok ako sa isang nangungunang universidad. Pero hindi ninyo ako pinayagan. Pero binayaran ninyo siya upang pumasok sa isang walang pangalan na kolehiyo. Pwede rin sana akong mag-aral. hindi ba kayo pinalaki ng pamilyang ito na may tunay na pera? Kumakain ka na ng aming pagkain sa loob ng maraming taon? Wala ka bang magagawa para sa pamilyang ito? Mula nang pumanaw si nanay at pumasok siya, pinapaboran ninyo si Chloe sa lahat. Siya ang nauuna sa lahat ng magagandang bagay. At ngayon gusto ninyo akong magpakasal bilang kapalit ni Chloe? Ikaw na walang utang na loob na hamak. Pinakain at binihisan kita ng mahigit 10 taon. Ngayon oras na para bayaran mo iyon. At ikaw ang magiging mapili? Ito na ang panahon ng malayang pag-aasawa. Hindi ko gagawin iyon. Tama na, napagpasyahan na. Harper, kailangan mong magpakasal kasabay ni Chloe sa parehong oras. Ayaw ko. Matanda na ang lola mo. Kung gagugulin niya ang kanyang mga huling taon ng komportable dito, o mabubulok sa sirasirang barong-barong sa pasukan ng baryo. Depende sa kung gaano ka matino. Nanay, ang galing mo? Alam mong pinakamahalaga kay Harper ang matandang babae na iyon. Perpekto. Hayaan mong magdusa si Harper. At makakapag-asawa ako sa pamilya Marcos ng may karangyaan. Boba, sino pa ang aalagaan ko kundi ikaw? Ikaw ang tunay kong anak. Yung bobo mong ama wala pa ring alam. Buntis na ako sa iyo noong pinakasalan ko siya, at hindi niya ito nalaman. Pinayagan pa niya ang sarili niyang tunay na anak, magpaalipin sa amin sa loob ng mga dekada. Nararapat lang sa kanya. Nanay, ang tunay kong ama ay hindi. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Ito lang ang natitira kay Harper na iniwan ng kanyang yumaong ina.
Ilang taon na ang nakalipas, nagsinungaling ako sa kanya, at sinabing ninakawan tayo. Sa totoo lang, inipon ko ito bilang dote mo. Salamat, nanay. Sino yan? Wala. Baka hangin lang ang nagpatumba ng bote. Tigil na sa pag-iyak. Tinuruan na kita mula noong bata ka pa, manatiling kalmado at matatag. Nakalimutan mo na ba lahat yon? Lola, anong ginagawa mo rito? Nagtanong-tanong ako. Hindi madaling pakisamahan ang pamilya Marcos. Kahit na makapag-asawa si Chloe sa kanila, mas mabuting may kakayahan siya upang makaligtas sa ganoong buhay. Pero, Ang pamilya Sterling ay mga magsasaka. Mahirap sila. Oo, pero ang buhay ay kung paano mo ito gagawin. Harper, tinuruan kitang tumayo sa sarili mong mga paa. Ngayon, nasa iyo na. Kunin mo ito, anak. Ito ang dote na inipon ni Lola para sa iyo. Kapag nakarating ka sa kanyang bahay, huwag mong hayaang maliitin kanila. Lola, kung aalis ako, ano ang gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Mag-focus ka lang sa pagbuo ng sarili mong buhay. Yun ang pinakamahalaga. Lola, hintayin mo ako. Babalikan kita. Tingnan mo ang magandang setup ni Chloe. Ang mga regalong engagement na ito ay talagang kahanga-hanga. Oo naman, ang pamilya Marcos ay nakakuha maraming malalaking proyekto. Sila ay lumulubog sa pera. Harper, nasaan ang iyong sasakyan? Bakit wala pa ito? Anong oras na ba? Wala ni isang tao mula sa pamilyang Sterling ang dumating. Sinabi ko na sa iyo, hindi mo mapipilit ang mga bagay na ito. Wala silang pakialam. Harper, dahan-dahan lang. Sino ang nakakaalam? Baka ang pamilya ni Alexander ay masyadong bangkarote upang kayang bumili ng wedding car para sunduin ka. Tiyaga lang, okay. Tatay, nandito ba ang bagong nanay ko? Ang stepmom ay isa pa ring nanay. Hindi pa siya nakapag-asawa. May anak na siyang lalaki handa na para sa iyo. Harper, wala kang kwenta kundi basura. Hindi nila kayang bumili ng kotse para sa iyo. At may libre ka pang anak na lalaki. Tatay, yun ang mabait na babaeng sumagip sa akin. Halika, uwi na tayo. Mukhang ang buhay sa pamilya Sterling ay hindi talaga naging madali. Pasensya na, abala ako kamakailan. Magulo ang harapan ng bahay. Tatay, pinapahiya ba namin si Mama sa pagsakay sa truck na ito? Pasensya na talaga. Inaayos ang sasakyan ko, at ito lang ang truck na magagamit namin. Sana okay lang sa'yo. Walang problema. Simula ngayon, pamilya na tayo. Ang magtayo ng magandang buhay ng magkasama ang tunay na mahalaga. Mama, talaga na bang mama kita ngayon, di ba? Ang galing naman. Nagmamadali kang umalis noong araw na iyon, at nag-aalala ako na baka hindi ako magkaroon ng pagkakataon na magpasalamat. Mukhang ito na ang para sa atin. Kung ano man ang nasa loob, paraan nila iyon upang ipakita na nagmamalasakit sila. Kailangan kong magpakitang masaya ako tungkol dito. Mama, tingnan mo! Akala ko bangkarote na ang pamilya Sterling. Ito. Saan nanggaling ang lahat ng ginto at alahas na ito? Tatay, hindi ba sapat? Hindi ba nagustuhan ni Mama? Mama, kunin mo na lahat. Pwede bang huwag mo kaming itakwil, okay? Wag. Hindi dahil kulang ito. Nag-aalala lang ako. Ito na ba ang lahat ng meron kayo? Hindi, maliit na bagay lang. Plano ko, pagkatapos kitang mahanap, na magpasalamat ng personal. At yung binili mo sa bayan, Ah, tama. Tingnan mo ako, nakakalimot. Mayroon din ang iyong bigay kasal. Ang bigay kasal ko? Nagmamadali ang pamilya. Walang masyadong oras para maghanda. Bago ako bumalik, pumili lang ako ng ilang bagay sa bayan. Tingnan mo kung gusto mo ang estilo. Alam kong hindi ito kalakihan. Isasama kita sa ibang araw para pumili pa sa bayan. Pumili lang? Magkano ba ito? Mukhang. $1,000,000. $1,000,000? Akala ko magsasaka ang pamilya mo? Oo, pagsasaka.
Lahat ng mga burol at bukid na ito pag-aari ng aming pamilya. Ngayong kasal na tayo, mula ngayon, lahat ng nasa bahay na ito, sayo na lahat. Ikaw ang magdedesisyon. May 500k sa card na ito, gawin mong baon. Babaon? Ibig mong sabihin 500k na baon? Kulang ba? Syempre hindi. Kung konti lang ang ibigay mo, iisipin ni nanay na kuripot tayo at aalis. Ako, Hindi kita sinusubukang pagkaitan, dahil lang hindi ako lagi nasa bahay, kaya wala akong ideya. Ang card na ito ay lahat ng ipon ko. Gastusin mo ng malaya. Huwag kang magpigil. Diyos ko, ang pamilya Sterling ay hindi talaga pamilya ng magsasaka. Sobrang yaman nila. Leo, alam mo ba kung saan ang alak pangluto? alam ko, gamitin mo ito. Ang tatay ko ay may ganyan ding bote. Pero inilalabas lang niya sa mga pista at espesyal na okasyon. Parang ginto ang trato. Ito. Sigurado ka? Oo. Si tatay lagi itong ginagamit na alak pang luto. Sige, marami pa tayo sa bahay. Matandang Mautay. Isang bote ay mahigit 100k. Bakit ang dami dito? Handa na ang hapunan. Masyado akong abala lagi, hindi ko nagagawang ayusin ang lugar. Ngayong inayos mo na, ang ganda na ng bahay. Ayos lang. Mula ngayon, ako na ang bahala sa mga ito. Tatay, mula ngayon 3 na tayong pamilya. Anong oras na? Bakit hindi pa handa ang hapunan? Gusto mo kaming magutom? Akala ko ang mga asawang probinsyano dapat ay masisipag. Ba't wala kang magawa? Nanay, Ako ang gumawa ng hapunan na ito. huwag mo akong tawaging nanay. Hindi ka man lang marunong magluto at tatawagin mo akong nanay? Bilisan mo. Chloe, nasaan ang tubig panghugas ko? Bakit ang tagal mo? Darating na. Ang nakakainis nito. Sa bahay, hindi man lang ako naghugas ng kahit isang pinggan, pero ngayon, ako ang kanyang kasambahay. Ma, ano yon? Busi ako. Chloe, narinig ni nanay, may malaking among nagtatayo ng resort sa baryo natin. Malapit nang magsimula ang pulong ng pamumuhunan. Si Jason ay may construction crew, di ba? Kailangan mong ipakuha sa kanya ng bidding spot para sa atin. Akala mo ganoon kadali? Mahirap kalugdan ang pamilyang ito. Kailangan mong magsikap pa. Gamitin mo ang pillow talks. Yumakap ka ng konti. Oo siya, ang pamilya Evans aangat sa mundo. Nakasalalay lahat sa'yo. Si, Mahal, pagod ka ba? Hayaan mo akong imasahe ang balikat mo. Kalimutan mo na, mas mabuti pa rin kaysa kay Harper na nag-asawa sa buhay bukid. Ang lambot ng telang ito. At imported pa. Hindi pa ako nakatulog sa ganito komportableng kama sa mahabang panahon. Bakit ka naguhubad ng dami? Pasensya. Karaniwan akong natutulog mag-isa. Titingnan ko si Leo kung tulog na siya. Harper, Hindi ko sinasadya. magulo ang buhok mo. Sa 3 araw, unang uwi mo. Malaking araw mo yan. Magpahinga ka ng maayos ngayong gabi. Bukas pupunta tayo para pumili ng regalo para sa mga magulang mo. At ikaw? Matutulog na lang ako sa study room. Mauna na kayong dalawa, sasagutin ko to at susunod. Ginoo, yung pulong tungkol sa pamumuhunan para sa nayong pahingahan, nakaset up na. At saka, ang pamilya Marcos, na gumagawa ng construction, gusto kanilang isama sa hapunan, ituloy mo lang yung pulong. Hindi na kailangan ng hapunan. Ito ay tama para kay Lola, para lumakas ang katawan niya. Magugustuhan niya yan. Chloe, Kukunin ko to. Chloe, Nauna ko tong nakita. Ano naman kung nakita mo? Kaya mo bang bilhin? Ang ginseng na ito ay kaya ng asawa mong magsasakakitaan sa loob ng kalahating taon. Hindi dumating ang asawa mo ngayon? Huwag mong sabihing ang mall na ito ay hindi pinapayagan ng tricycle, kaya hindi siya makapasok. Mahal ba ito? Pero kaya naman ng allowance ko. Ikaw, bata, ang laki ng sinasabi mo. Lahat ng ito at
At ito, balutin niyo lahat. I-charge sa card ko. Bata pa siya. Saan siya nakakuha ng ganoon karaming pera? Sa akin. Anong pakialam mo? Tama na. Hindi sapat. Lahat dito. Kukunin ko lahat. Hindi pwedeng ganyan. Unang uwi mo nga. Ayokong isipin ng iba na wala kang panlaban. Nagpapayaman. Sa likod ng eksena, sino ba ang nakakaalam kung ilang ektarya ang naibenta mo para magpanggap? Mahal, bakit hindi tayo? Bakit ang dami mong binili? Tara na. Pinalate mo ako. Teka lang, Leo? Nasaan ang tatay mo? Bakit niya tayo pinapunta rito? Nanay, sabi ni tatay, may importante siyang gagawin. Gusto niyang mauna tayo para sa kanya. Sige, hintayin natin siya ng magkasama. Harper, hindi ka na matatawa mamaya. Bakit ka nandito mag-isa kasama ang bata? Nasaan ang mahal mong lalaki, Alexander? Huwag mong sabihing hindi niya kayang bayaran ang pera sa kontrata at natatakot siyang pumunta. Eksakto, ang mga disenteng lalaki ay abala sa paghahanap ng investment, pero may mga tao na may kapal ng mukha na magdala ng pasanin at dumating para sa libreng pagkain. Hindi ka ba nahihiya? Leo, kumain na lang tayo sa ibang lugar. May mga asong tumatahol dito. Nawawala ang gana ko. Boon, Ang ingay. Tigil dyan. Kita mo to. Gold bracelet. Dote ko mula kina mommy at daddy. Unique ito. Nag-asawa ka ng magsasaka. Anong pinagmamalaki mo? Harper, ikaw ang palaging sumusulpot sa harapan ko. Sa tingin ko, pinapakita mo lang ang kulang sa'yo. Ikaw, wala akong kulang. pero itong bracelet. Narinig ko na iniwan ito ng babaeng patay na mula sa pamilya Evans. Ngayon, laruan ko na lang ito. Ang bracelet na iniwan sa akin ng nanay ko. Paano mo nakuha? Isibalik mo. Itong bracelet ay wala namang pangalan mo. Tawagin mo at tingnan kung sasagot ito. Akin na ito ngayon. Para ngayong proyekto ng kontrata. Lahat ay akin. Harper, bakit mo kinukuha ang gamit ko? Bitawan mo. Ito ay para kay Chloe. Dahil wala kang nanay, kailangan mo pang nakawin ang dote niya? Anong klaseng tao ka? Huwag kang mainit ang ulo. Ito ay handaan sa baryo. Hindi ko kayang ipahiya sina Alexander at Leo. Mas mabuting ingatan mo. Ang pag-aari ko, bababawiin ko ito. Nanay, si Harper binigyan ako ng sakit ng ulo pagdating pa lang. Ano susunod? Yuyurakan niya ako. Batang iyon. Teka lang, tuturuan siya ni mommy ng leksyon. Bracelet ko. Nasaan ang gold bracelet ko? Nasa kamay ko lang dati. Ikaw ang nagnakaw, di ba? Sige, pinalaki kitang parang sarili kong anak at ganito mo ako binayaran? Ninakaw mo pa ang dote ni Chloe. Paano mo nagawa? Nagsisinungaling ka. Di subukan mo na ipalibot kami. Ninakaw mo ba yan? Maghanap tayo at alamin. Ibalik mo ang bag ko. Anong karapatan mo na hanapin ang mga gamit ko? Masamang babae. Huwag mong kunin ang gamit ng nanay ko. Pakawalan mo ang nanay ko. Ikaw na pasaway, kinagat mo ako. Walang nanay na nagtuturo sa'yo ng asal, ha? Pasaway na bata. Akala mo ba talaga siya ang tunay mong nanay? Akala mo kaya niya maging ganyan kabuti sa'yo? Panoorin mo ng mabuti. Si Harper ay isa lang walang hiya na magnanakaw. Chloe, pakawalan mo si Leo. Huwag mo siyang hawakan. Hindi ba ito ang pulseras na ibinigay ko kay Chloe? Gaya ng inaakala ko, natagpuan ito sa kanyang bag. Si Harper ay isang kasuklam-suklam na magnanakaw. Sinabi ko na sa'yo, lahat ng ginto at seda na nasa kanya. Pustahan ako na lahat ng suot niya ay malamang na ninakaw din. Kaya ikaw pala ang nananakit ng aking asawa? Humingi ka ng tawad kay Chloe, ngayon din. Wala akong ninakaw. Pinaglalagyan mo ako. Malinaw na ikaw ay nagagalit sa iyong buhay. Naiinggit na nag-asawa ako sa pamilya Marcos. Kaya ninakaw mo ang mula sa akin. Mabuti naman ako. Bakit kita paglalagyan? Leo, Leo, Nanay, tulong! Isang babaeng may malagkit na kamay tulad niya ay hindi karapat-dapat maging ina. Tingnan mo ang ginawa niya sa bata. Pinalaki siya ng ganito. Kinakagat ang mga tao sa murang edad, parang halimaw. Ngayon ay tuturuan ko siya ng leksyon. hindi. Chloe, kung gagalawin mo si Leo, sumusumpa ako na lalaban ako sa'yo. Alalahanin mo muna ang sarili mo. Isang probinsyang magsasaka tulad mo, nakasuot ng seda na ganyan. Malinaw na lahat ninakaw. Tanggalin ang kanyang alahas at damit. Leo, tigil. Tigil. Ang aking asawa ay hindi kailangang magnakaw.
Ikaw, magbubukid. Sino sa tingin mo kausap mo? Ang asawa ko at ang anak ko, syempre ako ang hahawak nito. Magnanakaw siya. Ang pulseras ay natagpuan sa bag niya nang halughugin natin siya. Si Harper ay hindi maaaring nakawin ang anuman dahil wala siyang kailangan kahit ano. Ano ang ginagawa mo? Sa araw ng kasal natin, hindi ako handa. Pagkatapos mag-isip, kailangan kong bawiin sa'yo. Pero hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Kaya binili ko lahat mula sa alahas sa bayan at dinala ko lahat pabalik. Binili mo ang buong tindahan ng alahas sa bayan. Lahat binili? Magkano ang halaga noon? Si Alexander ay napakabait sa kanyang asawa. Para patunayan ang kawalang sala ng asawa ko, napakadali lang, suriin ang mga kamera. Meron? Sa liblib na lugar na ito, saan manggagaling ang mga kamera? Alexander, bobo ka na ba? Saka ka saka? Tawagin ang pulis. Hayaan ang pulis na linisin ang pangalan ko. Tawagin ang pulis sa Oak Haven. Ako, si Jason, ang masusunod. Narito ang ebidensya. Ikaw ang magnanakaw. Jason, di ba? Naalala ko ang pamilyang Marcus ay nagsumite ng kanilang mga papeles sa akin. Sinasabing ininvest nila lahat para maghanda sa bid. Pag-iisipan ko kung ako sa'yo, kung gusto mo pa ring manalo sa Resort Village Project ngayong gabi, hindi pa huli para umatras. Pagdating ng alkalde, huli na para magsisi. Sino ka ba sa tingin mo? Mahal kong manugang? Pumupunta sa'yo ang isang tao? Siguradong nananaginip ka. Itong mabahong magsasaka ay nagpapanggap para sa akin. Tama na. Tumigil ka. Umalis na tayo. Hindi pa ito tapos. Gusto kong humingi sila ng tawad sa'yo. Itong kawawang hamak, anong kalokohan ang sinasabi niya? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ikaw, Chloe, at lahat ng nanakit sa asawa ko, humingi kayo ng tawad sa kanya at kay Leo ngayon din? At kakalimutan ko na. Puff. Ngayon, luluhod ka at dila-dilaan ang sapatos ko. Harper, luhod at humingi ng tawad sa asawa ko. Baka sakaling patawarin kita. Luhod, NG Ayan. Mag-ingat ka. Sakmalin sila. Ipakita sa kanila sa Oak Haven sino ang namumuno. Magmatigas ka pa. Lahat, tumigil. Okay, Sterling. Ayos ka lang ba? Narinig ko ang pulong mo sa pamumuhunan. Sa lungsod ay katatapos lang, kaya nagmadali ako para salubungin ka. Nasaktan ka ba? Alkalde Davis, hindi ba siya isang magsasaka lang? Bakit mo siya ginaganyan? Tumahimik ka, magsasaka? Ang taong ito ang pinakamalaking tagapagtustos ng butil sa lalawigan at ang pangunahing investor ng Resort Village Project, ang kilalang negosyanteng rural, Alexander Sterling G. Sterling. Hindi. Hindi pwede. Imposible. Paano naging siya? Kalokohan. Mayor Davis, mali ang pagkakaintindi mo. Siya ay isang walang pera na nagtatrabaho sa bukid. Tama, siya ang tinatawag ni Chloe na hamak na magsasaka. Magkano ang binayad niya sa iyo para magpakamayaman para sa kanya? Binalaan na kita. Hindi ka naniwala sa akin. Pero okay lang. Ito ay nagpakita sa akin kung gaano kalaking maruming negosyo ang nakatago sa likod ng bangkweteng ito para sa investment. Ipinakita rin ito sa akin kung gaano kababa ang kaya ng ibang tao para sa kanilang sariling pakinabang. Mr. Sterling, huwag po kayong magalit. Isang misunderstanding lang ito. Malaking misunderstanding. Jason, Chloe, ang kapal ng mukha ninyo. Naglakas loob kayong mangapi kay Mrs. Sterling at sa binatang amo tungkol sa tender na ito. Huwag na kayong umasa. Wala ka bang utak? Hindi mo pa ba nalaman kung sino si Alexander? Tigilan mo na ang pagpapakatanga. Mr. Sterling, makatitiyak kayo. Aayusin ko ito ng patas. At paparusahan ko sila ng mabigat. Hindi ko hahayaan si Mrs. Sterling at ang binatang amo na apihin. Ikaw. Bakit lagi mo akong ginugulat ng ganito? Pasensya na. Nahuli ako. Pinahirapan kita at si Leo. Nanay, nandito si tatay, hindi na tayo matatakot. Imposible. Si Harper ay isa lang na pumalit sa akin na mag-asawa sa nayon para magdusa at magtrabaho. Paano siya naging Mrs. Sterling? Ginoong Sterling, tignan mo ang orihinal na deadline ng bidding ay malapit na. Dahil maraming tao dito, lahat sila ay naghihintay.
Ang proyektong ito ay nakakaapekto sa kabuhayan ng maraming mga taga-nayon. Paano kung magsimula na tayo? Ang pulong ng bidding ay magpapatuloy ayon sa schedule. Pero bago tayo magsimula, may mga bagay kailangan nating unahin. Si Jason ay palaging nambubulas sa lahat sa nayon, ginagawa ang kahit anong gusto niya. Ngayon, binintang niya ng hindi totoo ang asawa ko, nag-udyok ng mga tao, at sinaktan siya. Alkalde, ano ang masasabi mo? Ginoong Sterling, iyon ay isang hindi pagkakaintindihan. Kaming lahat ay naloko ni na Jason at Chloe. Sila ay sumisigaw na may nagnanakaw. Kaya kami pumasok. Mabuti naman ang intensyon namin. Tinawagan ko na ang pulisya at hayaan ang batas ang umako. Mga gwardiya, Sa parehong oras, ipinapahayag ko na ang pamilyang Marcos at lahat ng mga kaugnay nito Ay permanenteng hindi kwalipikado mula sa lahat ng proyekto ng Sterling Group. at mga kontrata sa negosyo. Tapos na lahat. Ang pamana ng pamilyang Marcos ay nasira lahat dahil sa akin. Tungkol naman sa pamilyang Evans. Harper, halika rito. Si Harper ang asawa ko. Ang kanyang mga salita ay ang pinakamataas na utos ng Sterling Group. Mahal? Ang pamilyang Evans ay iyong pamilya. Paano sila pakikitunguhan? Iyan ay nasa iyo. Tingnan mo si Harper. Iyan talaga ang tunay na swerte. Ang lalaki ay may kakayahan. At tinatrato niya ito ng maayos. Inilalagay siya sa pamamahala. Harper, nagbibiro lang ako sa'yo. Paano mo naman maituturing na kasalanan sa amin? Pamilya tayong lahat. Ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Harper, kahit hindi ka tunay kong anak, pinakitunguhan kitang tulad ni Chloe. Pinalaki ko kayong dalawa. Si Chloe ay medyo matigas ang ulo, ngunit hindi mo dapat kalimutan na pinalaki ka ng pamilyang Evans. Pinakitunguhan kang pareho, ha? Pinalaki ka? Tatanungin kita, sa parehong taglamig, bakit si Chloe ay pwedeng manatili sa loob ng bahay sa tabi ng apoy, habang ako ay kailangang harapin ang malamig na hangin upang maglaban ng damit ng pamilya sa ilog. Ang aking mga kamay ay bitak at dumudugo. Siya ay laging may bagong damit, habang ako ay tanging mga luma niya ang natatanggap. Maging ang kasunduan sa kasal na ito ay inayos ninyo upang matupad ang pagnanais ni Chloe na mapangasawa ang pamilyang Marcos. At pinagawa ninyo akong pumalit sa kanya. tama iyan. Nakita ko ito ng maraming beses. Sa kalagitnaan ng taglamig, si Harper ay nag-iisa naglalaba sa ilog. Ang kanyang mga kamay ay pula dahil sa lamig. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang madrastra. Paano niya talagang pakitunguhan sila ng pantay? Ikaw, nagsisinungaling ka. Ito ay paghihiganti at gusto mo kaming wasakin ng lubusan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Lahat. Pinangangasiwaan ko ito ng patas. Ang bidding ay nangangailangan ng katarungan at katuwiran. Kanina, si Chloe mismo ay umamin sa akin na ang pamilyang Evans ay nanuhol sa pamilyang Marcos upang tiyakin na mananalo sa bid ang dalawang pamilya. Iyan ay nagpapatunay ng sabuatan at masamang pananampalataya. Sa makatuwid, ipinapahayag ko ang permanenteng diskwalipikasyon ng pamilyang Evans mula sa proyektong resort at lahat ng negosyo ng Sterling Group. Hindi iyan totoo. Huwag maniwala sa kanya. Perpekto ito. Ngayong si Chloe ay nagbibigay ng lihim na impormasyon sa pamilyang Marcos, makukuha natin ang proyektong ito at magiging ayos na tayo. Oh, Richard, dapat kang pumunta at tingnan. Ang dalawa mong anak na babae ay nag-aaway. Ano? Wala kang ideya na ang panganay mong manugang na lalaki ay isang kakaibang tao. Siya. Mahal, sa wakas nandito ka na. Tingnan mo ang iyong mahal na anak na babae. Sinusubukan niyang sirain ang buong pamilya natin. Tatay, kinansela ni Harper ang kwalifikasyon sa bidding ng pamilya natin. Nagsumikap ako para makuha ang pagkakataong iyon. Ikaw na walang utang na loob na anak. Pinalaki ka namin ng mahigit 20 taon. Ngayong malaki ka na, naglakas loob kang tratuhin ang iyong mga magulang ng ganito? Wala ka bang konsensya? Paano naman ang pamilyang Evans makagawa ng isang walang utang na loob na hamak? Pinalaki ako? Tatay? Hindi ka ba nahihiyang sabihin iyon? Ang tinatawag mong pagpapalaki ay ginagawang alipin si Harper. Anong klaseng ama ka? Huwag kang mangahas na asarin ng nanay ko. Si nanay ay pumunta sa aming pamilya upang tamasahin ang masayang buhay. Si tatay at ako ay palaging susuporta sa kanya. Ang pamilyang Evans ay talagang lumampas na. Dati nilang minamalas ang kanilang anak at maging ang kasal ay ipinasa mula sa nakababatang anak na babae. Ngayong nakapag-asawa siya ng maayos, sinisikap nilang saktan ang kanyang damdamin. Kahit ano pa, mga magulang mo pa rin kami. Ang paggalang sa magulang ang una. Ang panukala sa bidding mula sa pamilyang Evans, kinuha ang iyong ama, napakaraming trabaho. Kung naglakas loob kang hadlangan ito, wala kang utang na loob. Tama iyan.
Ang mga walang utang na loob na anak ay tinatamaan ng kidlat. See, kung mabigo ang bidding, magsisimula na lang ako ulit. Pero nakalimutan mo ba si Lola? Gusto mo bang si Lola matulog din sa kalye sa kanyang edad? Hindi na niya kakayanin ang ganoong hirap. Ano ang ginawa mo kay Lola? May konsensya ka pala. Ngayon, ibalik mo ang karapatan ng Evans sa bidding. Ikaw, Harper, huwag kang matakot. Nandito ako. Nirerespeto ko na ikaw ang tatay ni Harper. Pero hindi ibig sabihin na hahayaan kitang tumayo sa harap ko at bantayin ang asawa ko. Alam mo bang ako ang tatay niya? Ako ang nagpalaki sa kanya. Dapat siyang makinig sa akin. Kung hindi mo ibalik ang aming mga karapatan ngayon, hindi mo na makikita ang lola mo sa buhay na ito. ikaw, walang utang na loob na bata. Hindi pa ako patay. Lola? Nay, anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, hahayaan ko ba kayong wasakin ang pamilyang ito? Matandang tanga, hindi mo alam ang tama at mali. Si Harper ay isang mabuting bata. Ang ginagawa mo lang ay gamitin ang kanyang pagiging mapagmahal para mangbuli at pilitin siyang sumuko. Tao ka pa ba? Nay, ginagawa ko ito para sa pamilyang Evans. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan? Siya, ngayon ipapakita ko sa iyo kung gaano kakatagal nila itinago sa dilim. Dalhin mo siya rito. Chuck? Hindi ba iyon ang hampas lupa galing sa baryo? Bakit mo siya dinala rito? Anong kinalaman ko riyan? Anong ginagawa niya rito? Hindi ba iyan ang buraot sa nayon? Paano nila siya dinala rito? Palagi siyang nagnanakaw. Pumunta ba siya rito para manguto at mahuli? Sa totoo lang, kung may kahit katiting ka na pagmamahal kay Harper, maaaring nagpakita ako ng awa, pero malinaw na sobra ang iniisip ko. Para sa mga taong tulad mo, hindi na kailangan mag-ipon ng mukha. Alexander, ano ba talaga ang nangyayari? Ano ang pinag-uusapan ninyo ni Lola? Harper, magpahinga ka. Ngayon, sisiguraduhin kong lahat ng taon ng paghihirap ay babalik na may patong. Nanay, bakit hindi ka sa bahay? Bakit ka nagkakagulo dito? Nagdadala ka ng walang kwenta, para saan yan? Huwag mo akong ipahiya. Matandang gago, bitawan mo ako. Ang tunay na kahihiyan ay hindi ako. Chloe, Tara na. Tumigil ka diyan. Martha, kung hindi mo ipapaliwanag ang sarili mo ng malinaw ngayon, hindi ka lalabas ng pintong iyon. Lola? Ano ang sinusubukan mong sabihin? Sa harap ng buong nayon, sabihin mo sa akin ng malinaw, kung si Chloe ay tunay na mula sa angkan ng Evans, Martha, ano ang ibig sabihin ni nanay sa sinabi niya? Ipaliwanag mo ang sarili mo. paano ko malalaman ang ibig niyang sabihin? Puro siya daldal at sinisisi ako. Nanay, mayroon ka bang patunay? patunay? Kaawa-awa kong si Harper, napakasal ng walang alam. Ang tanga mong ama ay wala pa ring alam. Noong buntis ako sa iyo, nag-asawa ako sa pamilyang ito at hindi man lang niya napansin. Pumayag pa siya na ang sarili niyang anak ay magtrabaho na parang alipin sa amin ng mga dekada. Nararapat lang sa kanya. Tingnan mo, ito ang lahat na iniwan ng yumao niyang ina para sa kanya. Iniipon ko ito para sa iyong dote. Noong narinig ko iyon, muntik na akong himatayin. Ang lason na bruhang iyon. Niloko niya ang pamilya Evans na palakihin anak ng iba ng mahigit 20 taon at ninakaw ang mga ari-arian ng ina ni Harper na para sana kay Harper. Salamat sa Diyos. Nagpakasal si Harper sa isang mabuting lalaki. Alexander, nakikita ni Lola na talagang mahal mo si Harper. Mayroong isang bagay na itinatago ko ng matagal na panahon. Matanda na ako ngayon. Hindi ko na mapoprotektahan si Harper. Maaari mo bang tulungan ang iyong lola na ilantad ang katotohanan ito? Hindi natin hahayaang magdusa pa si Harper. Lola, huwag kang mag-alala. Makararating ang katarungan para kay Harper. Sinasabi mo bang? Hindi ako kadugo ni Chloe? Kaya kanino ba talaga anak si Chloe? Huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Nagsisinungaling siya tungkol sa akin.
Tay. Si Lola ay matanda na at nawawala na sa sarili. Siyempre ako ang tunay mong anak. Hindi ako katulad mo na basta-basta naninira ng tao. Siyempre may ebidensya ako. Kahit anong sabihin mo, walang silbi. Nakasulat ito ng itim at puti, malinaw na malinaw. Richard at Chloe. I confirmed na walang dugong magkarelasyon. At sina Chloe at Chuck. I confirmed na magkadugo. Peke. Peke ito. Sigurado. Ang ebidensya ay matibay. Martha, ano ang masasabi mo, matandang mangmang? Sa loob ng 20 taon, inalagaan mo ang anak ng iba at trinato mo ang sarili mong anak na parang basura. Pinayagan mo si Martha na apihin ang Harper ko habang paborito mo si Chloe. Paano mo haharapin ang yumaong ina ni Harper? Papatayin kita, lason na bruha. Pinilit niya ako. Pinilit ako ni Chuck. Biktima rin ako. Totoo ba ang sinabi niya? Ito, kasalanan mo lahat. Pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Kung isang salita ay kasinungalingan, sisingilin kita ng paghadlang sa katarungan at itatapon kita sa istasyon ng pulis. Sige, magsasalita na ako. Sasabihin ko lahat, ang totoo. Si Martha iyon. Matagal na kaming may relasyon ni Martha. Sinabi niya sa akin na buntis siya, pero wala akong pera. Paano ko kakayanin ang magkaanak? Tumahimik ka. Si Martha ang nakapansin na si Richard ay kakamatay lang ng asawa. May pera siya at bahay. Sabi niya dapat ang anak namin ay tamang magmana ng lahat ng pag-aari ng pamilya Evans. At hindi na ako kailangang gumastos para sa bata. Panalo-panalo iyon. Kaya, siya ang nagnasa sa pera ng pamilya Evans. At sa mana na iniwan ni biological na ina ni Harper. At nagplano na pakasalan si Richard. Talaga? Hindi totoo iyan. Paliwanag ko. Pinilit ako ni Chuck. Sa nakalipas na 20 taon, nasasaktan ako sa loob. Tuwing naaalala ko ang masamang nakaraan, hindi ako makatulog. Alam ko binigo kita, pero wala akong pagpipilian. Biktima rin ako, puro kasinungalingan. Ikaw ang may ideya nito sa simula pa. Kumuha ka pa ng pera sa pamilya Evans at ibinigay sa akin bawat buwan. Tinawag mo itong pampatahimik na pera. Tingnan mo ang records kung hindi ka naniniwala. Bawat buwan tuwing ika-15, may transfer na napupunta mula sa account niya patungo sa akin. Nagsisinungaling ka. Pinilit mo ako, binantaan mo ako. Kung hindi kita binayaran, wawasakin mo ang pamilyang ito. Walang puso kang tao. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Mapanirang bruha. Sinusubukan mong isisi lahat sa akin. Napakalaking kasalanan. Ang pamilya Evans. Ano ba ang ginawa namin para maranasan ito? Sa lahat ng mga taong ito, pinalaki ko ang anak ng iba. Hindi, Tay. Hindi totoo iyan. Ako ang anak mo. Si Chloe ay walang kinalaman dito. Isipin mo, sa lahat ng mga taong ito, para kayong tunay na mag-ama. Dati mahal na mahal mo siya. Tama iyan. Hindi ako makapaniwalang gumawa ako ng ganyang katangahan. Maganda ba? Oh, si Chloe ko ang pinakamaganda. Mas maganda pa sa mga bulaklak. Tapos na ang labada. Ngayon, magluto ka na ng hapunan. Gutom si Chloe. Tay, sira ang uniforme ko sa paaralan. Kailangan ko ng bago. Bumili ng ano? Akala mo yata gawa tayo sa pera? Kung sira, tahiin mo. Dapat ayos na iyon, di ba? Sobrang pihikan. Sige, pag-usapan natin ang uniforme mamaya. Magluto ka na ngayon. Harper, nagkamali si Tay sa'yo. Nabulag ako, Harper, dahil lahat iyan sa masamang mangkukulam. Niloko niya ako. Ang dalawa sa kanila ay mga walang utang na loob. Harper, patawarin mo ako ngayong minsan. Napakatanga ko. Ang dalawa sa kanila hindi na mapagkakatiwalaan. Kailangan kong umasa sa iyo sa aking pagtanda. Ikaw ang aking tunay na anak. Tay ay tiyak na babayaran ka, pangako ko. Patawarin mo lang ako ngayong minsan. Sige? Mahal kong anak, hindi mo alam kung gaano ako katagal naghintay. Para marinig iyan. Mula nang umalis si Mommy, nasa bahay ako, nagtatrabaho ng husto, naglalaba at nagluluto, hindi kailanman nagreklamo. Ang gusto ko lang ay mapansin mo ako. Baka purihin mo ako ng kaunti. Pero ikaw, si Chloe lang ang nakikita mo. Noong dumating ang panahon para magpakasal tayo, siya ay nakakuha ng mga baul na puno ng dote, pero hindi mo man lang ako binigyan ng kahit isang bagay na masandalan. Si Lola ang gumamit ng kanyang ipon sa pagreretiro sa mga nakaraang taon para lihim akong tulungan.
Hindi. Hindi iyan totoo. Ang iyong ina ay nag-iwan din sa iyo ng dote. Ito ang ibig mong sabihin? Ang pamana na si Martha ang nagnakaw sa akin noon? Kita mo? Ngayon ay naibalik na sa iyo, hindi ba? Naibalik? Si Chloe ay maling inakusahan siya ng pagnanakaw ng kanyang pulseras. Sapat na ba ito? Huli na para sabihin ang anuman. Ako, Huwag kang mag-alala, gawin mo ang gusto mo. sa lahat ng mga taong ito, nagtrabaho akong parang alipin para sa pamilya Evans. Ituring mong bayad na ang utang ko sa inyo. Mula ngayon, dadalhin ko si Lola upang tumira sa akin sa kanyang natitirang mga taon. Tungkol naman sa akin at sa pamilya Evans, mula ngayon magkakilala na lang tayo. Makamandag na bruha. Kung hindi dahil sa iyong mga taon ng pagpapakulo ng gulo, hindi ko ito gagawin. Ikaw na walang konsensyang hayop. Bobo ka lang at sinisisi mo ang iba. Kung hindi ka masyadong madaling dayain, magagawa ko ba ito? Kaunting paghimok mula sa akin. At ang iyong maliit na ulo ay nag-isip lahat. Hindi mo alam ang hilaga mula sa timog. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw! Ikaw! Patay na siya. Anak ko, lahat ay tadhana. Ito ang sumpa ng pamilya Evans. Hindi. Hindi ako iyan. Namatay siya dahil sa galit? Hello? Ito ba ang istasyon ng pulis? May nanggugulo dito. Pinaghihinala ang homicide. Sino ang tumawag sa pulis? Opisyal? Itong babae ay ilegal na nakatira sa ari-arian ng iba. At ngayon, nagsimula siya ng pampublikong gulo, malakas na pagtatalo, agresibong pag-uugali na nag-trigger sa lalaking ito at naging sanhi ng kanyang kamatayan. Mangyaring sumama sa amin. Hindi ako sasama. Pinagbintangan nila ako. Si Richard ay namatay ng kusa. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa istasyon. Lola, huwag kang malungkot. Mula ngayon, sa akin ka titira. Hindi na natin kailangan mamuhay sa ilalim ng ibang tao. Lola, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, aasikasuhin ka namin. Magiging maganda ang buhay mo. Lola, umuwi na tayo. Ikaw ang malas. Ang pamilya namin ay matagal ng negosyante. At ginawa mong ang pamilya Marcos ay naging blacklisted. Pati anak ko ay naaresto. Ganap mong sinira ang reputasyon ng pamilya Marcos. Nanay, Huwag mo akong tawaging nanay. Ayaw ko ng manugang na katulad mo. Ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na. Kunin mo ang basura mo at lumabas. paano nangyari ito? Harper, kasalanan lahat ni Harper. Hindi kita mapapatawad. Lola, uminom ka ng tubig at magpahinga. Pagod na pagod ka sa biyahe. Pupunta na ako ngayon at aayusin ang kwarto mo. Harper, hindi ko. Inakala na mararanasan ko ang kaligayahang ito. Dati marami kang pinagdaanan dahil sa akin. Nakaraan na iyon, Lola. Ngayon, may kakayahan na ako na alagaan ka. Dito ka na, parang nasa bahay ka. Siya nga pala. Kunin mo ito pabalik. Dati, takot akong ilabas ang mga ito, itatapon sila ni Martha, kaya itinago ko sila. Nanay? Ito, ang ginawa ni nanay para sa akin, dati. Harper, Ako, nag-aayos lang ako. okay lang umiyak. Sa harapan ko. Hindi mo kailangang maging matatag. Nanay, pupunasan ko ang luha mo. Okay lang ako. Nakikita lang ito. Naalala ko ang nanay ko. Huwag kang malungkot. Simula ngayon, mayroon ka na sa akin, kay Leo, at kay Lola. Pamilya mo na kaming lahat. Kaya kailan mo bibigyan ako ng kapatid na lalaki o babae? Ay, ikaw. Bakit bigla mong tinatanong iyan? Lola, umupo ka't magpahinga. Ako na ang maglilinis. Tutulungan kita. Leo,
Ihatid mo ako sa kwarto ko para magpahinga. Sige Lola, sa tuhod. Mula noong huling beses na si Leo ay nagsabing gusto niya ng kapatid na lalaki o babae. Ang vibe namin ni Alexander ay sobrang awkward. Pero kasal naman kami. Ano kaya itsura ng katawan niya? Well, Ang accounts ng mga tindahan sa bayan, maayos pa ba? Kailangan mo ba akong tumingin? hindi. Maayos na lahat. Ang kita ngayong buwan ay tumaas ng 20% mula noong nakaraang buwan. Ang galing mo talaga. Dahil lahat yan sa pagtuturo mo. Yung dalawang iyon, ba't ang bobobo nila? Nanay, tatay, Leo! Anong problema, Leo? Leo? Leo, buksan mo ang pinto at tumigil ka sa kakulitan. wala akong pakialam. Kung hindi niyo ako bibigyan ng nakababatang kapatid na babae, hindi ko bubuksan ang pinto. Leo, tumigil ka sa paglalaro at buksan mo ang pinto. Hindi. Maliban kung mangako ka na bigyan ako ng isang maliit na kapatid na babae. Ang batang ito. Talaga. Harper, sa totoo lang, kasal na tayo. Hindi ba? Ako. Pasensya na. Sa tingin ko, hindi pa ako handa. Okay lang iyon. Masyado akong naiinit. Hihintayin kita hanggang sa araw na handa ka na talaga. Leo, halika rito. Nanay, Leo, maaari mo bang sabihin kay nanay tungkol sa iyong biolohikal na ina? Ano siya? ang aking biolohikal na ina, hindi ko talaga matandaan. Sabi ni tatay na matay siya pagkapanganak sa akin. Kung gayon, namimiss ba siya ni tatay? Mahal na mahal talaga siya ni tatay. Tuwing nakikita niya ang litrato niya, nakatitig siya dito ng matagal. Lahat ay nagsasabi, dati pinahahalagahan ni tatay si nanay higit sa anuman. Ang pagpapakasal sa pamilyang Sterling upang mabuhay ng masaya, ako dapat ang nakalaan. Harper, ninakaw mo lahat sa akin. Nakatira ka sa bahay ko. Natutulog ka kasama ang lalaki ko. Maghintay ka lang. Babayaran mo ito. Ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Tatay, ano itong maliit na itim na kahon? Ito ay isang magic tool para protektahan si Leo at si nanay. Kapag wala si tatay, kung may mangyari man, malalaman agad ni tatay. Ano ang problema? Bakit bigla kang naglalagay ng mga kamera? Laging ligtas ang baryo. Nang bumalik ako, may nakita akong mga yapak sa tabi ng pader. Kailangan kong pumunta sa kabisera sa 2 araw para sa isang 3 araw na business trip. Talagang nag-aalala ako sa inyong dalawa. Magbi-business trip ka? Pasensya na. Napakahalaga ng proyektong ito. Kailangan kong personal na makipagnegosasyon. Mukhang may iniisip ka kamakailan. Tungkol pa ba iyon sa gabing iyon? Hindi. Mahalaga ang trabaho mo. Ako na ang bahala sa bahay. Pagbalik ko, mag-usap tayo ng maayos, okay? Ano mang pagdududa mo, bibigyan kita ng kasiyasyang sagot. Siya. Hihintayin kitang bumalik. Nanay, kailan babalik si tatay? Malapit na. Babalik siya sa loob ng 3 araw. Sino yan? Mahal kong Harper. Hindi mo inaasahan, di ba? Chloe, paano ka nakapasok? Umalis ka. Ikaw dapat ang umalis. Kinuha mo sa akin ang lahat. Ang tahanan ko, ang lalaki ko. Ang magandang buhay ko. Baliw ka ba? Ang trespassing ay isang krimen. Masamang babae, huwag mong awayin si nanay. Tulong! May tao ba dyan? Tumahimik ka. Takbo. Pumunta ka sa impyerno. Chloe. Ikaw talaga. Alexander, ako ang dapat mong pakasalan. Kinuha niya lahat sa akin. Karapat dapat siyang mamatay. Mr. Sterling, salamat sa pag-install mo ng alarm. Kung hindi, ayoko isipin ang pwedeng mangyari. Pinaghihinalaan ka ng tangkang pagpatay. Sumama ka sa amin. Okay ka lang? May sakit ka ba saan man? Bakit ka bumalik? May masamang pakiramdam ako. Kaya ipinagpaliban ko ang proyekto. At nagmadali akong bumalik magdama.
Huwag kang umiyak. Pasensya na. Huli akong nakabalik. Hindi naman huli. Ayos lang, ayos lang. Nandito ako. Natakot ako ng sobra. May isang bagay na, kung hindi ko sasabihin sa tamang oras, pagsisisihan ko habang buhay. Ano iyon? Sa tingin ko, nahuhulog na ako sa'yo. Pero Ano? Pero natatakot ako na ikaw iniisip mo pa rin ang tunay na nanay ni Leo. Kung sasama ako sa'yo, malulungkot ba si Leo? At natatakot ako na pinakasalan mo lang ako dahil sa kontrata. Baliw. Paano mo naman naisip iyon? Kasalanan ko na hindi ko agad nilinaw. Si Leo, anak siya ng yumaong kapatid kong babae, nag-iisa niyang anak na lalaki. Mahirap ang buhay ng kapatid ko. Namatay siya matapos manganak kay Leo, kaya nangako ako na ituring siyang sarili kong anak tungkol sa pagpapakasal sa'yo, hindi lang dahil sa kontrata, kundi dahil nakita kitang mabait, tapat, at ang tunay kong gustong makasama habang buhay. Kung ganoon, kawawa naman si Leo. Sa ganoong pagkakataon, mula ngayon magiging nanay na ako niya. Hindi ko nahahayaang bubulihin siya ni Numan. Ngayon, pwede ba tayong magkaroon ng sarili nating anak? Ay, ang likod ko. Sumasakit ang buong katawan ko. Hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Hayaan mong imasahe ko ito para sa'yo. Hindi, okay lang. Harper, ano ang problema? Wala. Medyo nasusuka lang. Nanay, may sakit ka ba? Sa tingin ko, hindi iyan sakit. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, pwedeng pumunta tayo sa syudad at magpa-check up. Tara na ngayon. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ano ang hindi ko naintindihan? Ako. Magiging tatay na ako. Magiging kuya na ako. Ano ang ginagawa mo? Harper. Lagi kitang may utang na loob, isang tamang proposal. Kahit nakasal na tayo, gusto kong sabihin sa'yo na para sa akin, Alexander Sterling, ang pinakamasayang bagay sa buhay ko ay ang pakasalan ka. Gugugulin mo ba ang natitirang bahagi ng iyong buhay kasama ako?